love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, gusto ko lang ibahagi ang experience ko at gusto kong sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon in advance, I'm just gonna tell my experience pero walang panghuhusga sa kapwa-tao. Kaya wag niyo sana akong husgahan din. Chin, isa akong dalagang ina. Nagkaroon ako ng baby, isang baby boy, and 3 years old na siya ngayon. Hindi niya man lang nasilayan ang papa niya. Dahil ang tatay niya, duwag. Hindi marunong tumayo. At hindi pinanindigan ang kanyang responsibility sa akin. Kaya naman hindi na ako naghabol pa. Bigla na lang naglaho na parang bula. Dati-dati nagtatrabaho ako sa isang factory. Pero nang nabuntis ako, sa isang lumang apartment, kung saan ay nakaka-discount ng malaki dahil kaibigan ng nanay ko ang may-ari. Doon ko pinalaki ang baby ko. Nagla-live selling paminsan-minsan. Pero madalas, humihingi sa nanay. At dahil nga masyadong masaklap ang buhay sa amin, napilitan akong magstay na lang sa bahay ng nanay ko. Dati-dati nakakaahon naman kami sa hirap. Maliwalas ang pamumuhay, masagana. Pero nung namatay ang father namin, para bang nagkawatak-watak na din kami magkakapatid. Naiwan na rin ang nanay ko sa lumang bahay namin. Kaya minabuti naming magsama na lang sa iisang bubong kasama ang apo niya. During that time, nung pagsistay ko pa sa nanay ko, hinihiram ko ang lumang sasakyan niya. Luma sa luma pero umaandar pa. Dahil marunong naman ako mag-drive, dahil nga dati tinuruan ako ng daddy ko. At bago pa yung sasakyan nun. Pero pumupunta pa rin ako doon sa apartment ko. Kasi may hinihintay akong sulat o kaya'y parcel sa Shopee. Doon lagi naka-address kasi ang mga ino-order ko para sa live selling ko. And one day, papunta ako ng apartment. Dala ko ang lumang sasakyan ng nanay ko. May nadaanan akong isang matandang dalaga. Hindi naman katandaan talaga. Maliit siya, payat, maitim pa naman ang buhok. Yung babaeng hindi ko pa nakikita kapag dumadaan ako sa road na yon. O papunta ako ng apartment, uwi, alis, naglalakad sometimes papuntang work. That time ko lang siya nakita. Yung parang napaka-creepy. Creeping down the street na may sungkod pa na dala-dala. Tapos nandun siya mismo sa harap ng pintuan ng apartment ko na sarado. Napaka-slow ng kanyang mga kilos. And then parang halos hindi niya na maigalaw ang mga paa niya. Ako naman, natural na sa akin ang maging matulungin. Especially kapag kailangan talaga. Ako tong medyo masama ang mood. Medyo pasarcastic pa. Sabi ko sa kanya, Nay, anong atin? Mukhang nasa harap kayo ng apartment ko. Ano sadya nyo? Umiling lang siya. Tiningnan niya ako tapos umiling ng umiling. Umalis siya dun sa pintuan tapos nagmo-move siya slowly. Sabi ko, gusto niyo po bang sumakay? Ihahatid ko kayo kung saan kayo pupunta. Pero dinecline niya ako. Sabi niya, ayaw na. But since I couldn't stand na nakita siya na sobrang nahihirapang maglakad,
Concerned lang ako, baka kasi kung mapano siya, lalo na maraming sasakyan doon banda. Kitang-kita ko kasi yung hirap siya na parang gutom ba o may hinahanap. Kilala ko kasi halos sa mga residente doon. Kukunti lang din ang mga bahay doon sa street namin, kung saan ako nakatira. Kaya wherever she was going, for sure, hindi doon sa street na yon. Tinitingnan ko lang siya. Nakatingin ako na paika-ika siyang naglalakad. Ayoko namang umalis na hindi pa siya nakakatawid sa kabilang kanto. Pero dahil nagmamadali din ako, para bang aabutin ng 1 oras yata sa paglalakad bago siya makarating sa kanto. Ako naman, huminto sa tabi niya, hindi ko na natiis, hinawakan ko na siya at pinilit na sumakay sa sasakyan. Alam mo yung nagdadalawang isip siyang sumama, na parang akala niya kikidnapin ko siya. Kaya sabi ko, wag kang mag-alala. Mabuti akong tao. Ihahatid ko lang kayo kung saan niyo gusto. Pero nag-hesitate pa siya na wag na lang. Ayaw na. Pero nagpumilit pa rin ako. Kasi sabi ko, baka masagasaan po kayo. Kaya sinabi niya na lang, sige, hatid mo na lang ako sa kabilang kanto. Kaya naman, napangiti na lang din ako at pinaupo siya sa likuran ko. Sabi ko, sige, kung saan lang po ninyo gustong bumaba, doon ko kayo ibababa. Pero alam mo yung pag-upo niya, Chin, may naaamoy akong sobrang mabaho. Hindi naman sa panghuhusga, pero talagang kakaibang amoy. At dahil nga medyo gumagana pa naman ang aircon ng sasakyan, naaamoy ko talaga at hindi ko matiis na. Ang ginawa ko, ni-roll down ko ang salamin ng sasakyan. Naisip ko tuloy na, bakit ko ba naisip na pasakayin pa tong babaeng to? Alam ko naahawa ako, pero parang nagsisisi ako nun kung bakit ko siya pinasakay dahil sa sobrang baho talaga. Hindi ko alam kung amoy poops ba or amoy 1 taong walang ligo. Pero in 2 minutes lang, nakarating naman kami doon sa gusto niyang babaan. Gusto ko mang magsisi pero wala na napasakay ko na siya. Hindi ko talaga alam, Chin, kung bakit hindi ko man lang pinansin na nag-iba ang reaction niya nung nakita niyang binaba ko ang salamin ng sasakyan. Baka na-offend siya dahil alam niyang mabaho siya. Hindi sa nanghuhusga ako, pero kakaiba talaga na parang amoy patay or amoy poops or sadyang dahil wala lang siyang ligo. That very moment lang ako nakaamoy ng ganong kabaho. Pero naging polite pa rin ako. Ayoko namang ma-hurt yung feelings niya. Pero alam ko na offend siya sa ginawa ko. Kinamot-kamot ko yung ilong ko na para ba akong nasisneeze. Na para akong nasusuka. Pero nung binaba ko na siya, nagpasalamat naman siya. Pero parang nahihiya sa akin. Ako naman parang, oo nga, nagigilty. Dahil tinulungan ko nga siya pero nasa isip ko naman, parang nanghuhusga ako sa amoy niya. Kasalanan ko din kung bakit ko pa pinilit siyang sumakay. Gayong alam niya siguro na mabaho siya. Kaya sa huli, nagpa-car wash ako. Dahil nanatili ang amoy niya sa loob ng sasakyan. Hindi naman sa kung ano, Chin. Pero sa tuwing pumupunta ako ng apartment ko, hinahanap ko siya. Tinitingnan-tingnan sa kanto kung andun siya.
Para bang may connection kami. Para bang may sadya ako. O siya, may sadya sa akin. Hindi ko man lang hindi man lang kami nagkaroon ng chance na makapag-usap or matanong siya kung nasaan ang pamilya niya dahil mabilis lang naman sa kanto at bumaba na siya. At ang puso ko, ang utak ko'y naka-focus dun sa amoy na naaamoy ko. Pero ewan ko ba, hinahanap-hanap ko siya. Ano kayang meron sa babaeng yun? Dahil hanggang ngayon, simula nun, hindi ko na siya nakita pa. Sabi ko, wag niyo naman sana akong husgahan. Gusto ko lang sabihin ang experience ko. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong kamax, Yuni. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.